Mabilisang update po tayo guys sa kalagayan ng application ni Benny Boatwright para sa Gilas Pilipinas na nanatiling nakabinbin sa Kongreso. Option ng SBP na kumuha ng panibagong naturalized player na nanatiling bukas kung mananatiling wala si Benny Boatwright. Tutukan po natin ang lahat ng yan, pero bago yan, paki-subscribe, like and share na lang muna para pareho tayong updated. Matagal nang usap-usapan ang proseso ng naturalization ni Benny Boatwright. Ayon sa ilang observers, tila masyadong matagal ang prosesong ito para sa Gilas Pilipinas. Pero base sa lumabas sa pahayag ni Dadine Quinito Henson, si Boatwright ang pumigil sa kanyang pagbabalik dito sa Pilipinas dahilan para hindi maisaayos ang aplikasyon nito. Tanong, bakit pinigil ni Boatwright ang kanyang pagbabalik sa Pilipinas? Tutukan natin si Dadine Quinito Henson sa kanyang report sa PhilStar. Ang magiging naturalized player na si Benny Boatwright ay 2 beses na ipinagpaliban ang kanyang pagbabalik sa bansa at sumasailalim pa rin sa treatment para makarecover mula sa kanyang heel surgery noong Agosto. Ang inisyal na report ay babalik siya para maglaro sa SMB sa PBA Commissioner's Cup sa mga unang bahagi ng Disyembre ng nakaraang taon. Tapos nag-adjust siya sa Enero at ngayon naantala ito sa huling bahagi ng Pebrero. So yun yung rason bakit wala si Benny Boatwright dito sa Pilipinas, lalo na sa SMB na tuluyang nalaglag sa bakbakan dito sa PBA. Dapat pala siya yung kasama dito ng grupo ni Junmar, pero dahil sa kanyang operasyon, hindi na natuloy, na-adjust na lang ng na-adjust yun. Isa lang ang ibig sabihin nun, hindi pa 100% si Benny Boatwright. At para sa akin, marapat lang na i-postpone niya talaga kasi useless Kahit andito siya sa Pilipinas, kung hindi naman siya fit para sa SMB, wala rin kwenta yun, di ba? Tapos, apektado rin siyempre ang proseso niya sa naturalization. Minsan, nakala natin mga politiko yung rason Ang daming ginagawa ng Kongreso, di ba? Pero kung pagbabasehan mo ang lagay ni Benny Boatwright, walang dapat sisihin doon. Unang-una, aksidente yung nangyari sa kanya Hindi rin gusto ni Benny Boatwright yun. Pangalawa, yung mga nasa Kongreso, hindi sila pwedeng gumalaw siguro kung walang Boatwright na mailalabas ang SBP. At dahil hindi naghihil sa kasalukuyan ng kanyang injury, tama lang talaga na hindi muna siya pumunta dito sa Pilipinas. Hindi rin kasi pwedeng makipag-practice si Benny Boatwright sa grupo ng Gilas in case na naandito siya, di ba? In short, sayang lang din yung panahon. Pero aminin natin na habang tumatagal, hindi na bumabata si Justin Brownlee na posibleng palitan ni Boatwright sa hinaharap. Ibig sabihin, kailangan nakahanda ang isang naturalized player na papalit sa kanya sakaling magpasya si Justin na magpahinga muna sa Gilas, hindi ba? Of course, andyan si Kwame. Pero kinukuha din kasi ng SBP si Boatwright Kaya tingin natin, strong candidate talaga si Benny Boatwright na pamalit dito kay Justin Brownlee in the near future. Sa patuloy na pahayag ni Dadine Quinito Henson, lumabas ang isang katotohanan na kailangan talaga ang presensya ni Boatwright para gumulong ang nasabing proseso. Kasunod niyan, binigyan din ito na pwedeng mag-scout ng ibang SBP sakaling patuloy itong hindi sisipot sa Pilipinas. Narito ang report. Tutukan natin ang mga sinabi ni Quinito Henson sa kanyang report sa PhilStar. Ang kanyang naturalization ay nasa proseso na, pero ang pisikal na presensya niya ay kinakailangan para i-finalize ang dokumentasyon. Kung lagi siyang wala, ang Gilas ay maaaring mag-scout para sa isa pang naturalization candidate. Ngunit sa ngayon, siya ang napipisal na papalit kay Justin Brownlee. Totoo naman yun, di ba? Kung patuloy siyang mawawala dito, hindi makasisipot sa hearing ng Kongreso para sa kanyang naturalization, posible talaga na maghanap ng ibang SBP para sa isa pang naturalized player nila. Sayang kasi ang oras na nauubos para hintayin ang kanyang pagbabalik. Lalo na at hindi siya healthy, may iniindang injury or kakatapos lang ng operasyon, di ba? Alam naman natin na aware ang SBP sa aspetong yon. Siguro hinihintay lang talaga nila magsalita si Benny Boatwright tungkol sa issue na yan. Required kasi ang presensya niya sa Kongreso para umusad ang proseso ng naturalization. Kung wala siya, hindi talaga mapafinalize ang lahat. Buti na lang talaga, maganda pa ang kondisyon ni Brownlee. Pwede pa siyang sumagupa sa mga kalaban ng Gilas. Pero kung titingnan mong mabuti, iniingatan na siyang mabuti. Iniingatan na talaga ni Coach Team si Justin Brownlee. Huling balita natin, isang laro lang ang gagawin ni Justin sa Doha, Qatar para sa friendly games na nakasked. Tapos limitado pa minuto niya doon. At dahil yan sa nakatakdang laban ng Gilas sa New Zealand at Chinese Taipei, mas mahalaga ka sa third window na to na qualifiers kumpara sa friendly games.
Yung friendly, paghahanda lang nila yan. Unlike sa aktual na bakbakan ng grupo ng Gilas sa Tall Blacks sa Taiwan. Ayaw ni Coach Tim na masunog si Brownlee. Ganon din si AJ Edu na galing din sa injury. Inaasahan din niya si AJ na papalit sa bakanting pwesto ni Kai Sotto. So makikita natin siguro kung paano iingatan ni Coach Tim ang kanyang dalawang alas, si Brownlee at si AJ Edu, pagsapit ng friendly games dito sa Doha, Qatar. Pagkatapos ng friendly, makikita naman natin kung paano nila labanan ulit ang Chinese Taipei at ang Tall Blacks na alam natin hangad nila talagang bumawi dito sa Gilas, Pilipinas. So guys, maraming salamat.